Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 9:45 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs sa iba't ibang bansa. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good morning sa inyong lahat, shout out rin sa inyo. Okay, so pag-uusapan natin ngayon ay itong unti-unti nang lumalabas itong mga anomalya na mga departamento ng administrasyong President Bongbong Marcos. At ipaglaban natin ito na huwag lokohin itong si Presidente Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, outing Vice President. Okay? Kung may anomalya sa Department of Agriculture, itong si VP Sara Inday Duterte nag-request sa COA na paimbestigahan itong mga public school teachers na mga laptop na imbestigahan kung hindi ba ito overpriced itong mga laptop. Yan ang pag-uusapan natin kasi smells something fishy itong laptop na overpriced. So, ito ang itatalakay natin, okay? Pero bago natin yan itatalakay itong topic natin tungkol dito sa Department of Education, no? Importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating mga Facebook at YouTube. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go! Okay, tapos nang mag-like and share. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, i-follow at i-subscribe ninyo sa ating mga Facebook at YouTube. Sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Follow at subscribe kasi importante yan para manatili tayo sa Facebook at YouTube. At lagi ko kayong maa-update dito sa ating mga great leaders na si Presidente Bongbong Marcos at si VP Inday Sara Duterte. Okay? Punta na nga tayo dito sa kung may anomalya sa Department of Agriculture na until now iniimbestigahan yan, no? Ito namang si Vice President Inday Sara Duterte nag-request sa COA na paiimbestigahan itong mga public school teachers laptop. Okay? Nangyari ito noong 2021, ngayon pinaiimbestigahan ito ni Inday Sara, no? Bakit? Kasi bakit ito nag-overpriced? Bakit medyo hindi nababagay sa laptop yung price, no? Siguro may napansin ng mga eksperto sa mga palibot ng mga tauhan ni VP Inday Sara na medyo malaki yung laptop, no? So tayong mga Pilipino, meron tayong right mag-question dito dahil budget ito ng Pilipinas. Okay? So again, mga laptop ng public school teacher budget dyan, no? Posibleng overpriced pero hindi pa tayo makapag-judge yan, no? Dahil raw itong mga laptop na ito ay outdated na. Okay? Outdated na itong mga laptop na ito. At bakit mas mahal? Mahal ang laptop, mas mahal ang laptop, outdated. So dapat updated sana yung laptop. Mahal, okay lang yun. Pero outdated, bakit mahal? Okay? Sa kabuuhang video nito, panoorin natin itong video at sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react sa balitang ito na ibinalita ito ng UNTV. Okay? So, let's watch the video para alamin natin kung ano ang mga detalye dito. The Department of Education already requested a fraud audit from the Commission on Audit to investigate the allegedly irregular purchases of expensive and outdated laptops. Expensive ha? Pero outdated yung mga laptop na yan. Bakit expensive? For public school teachers. According to DepEd Undersecretary Epimako Densing, Vice President Education Secretary Sara Duterte gave them a go signal.
Ang ibinabantayan po natin ngayon at tinitingnan po namin, it's not an official investigation yet, and this is the reason why we are asking COA to do a fraud audit, is the Marami talagang mga buhaya dito sa gobyerno, guys. reason why it was downgraded from 1.9 gigahertz to 1.8 gigahertz, and at the same time, tumaas din yung presyo. And why is it Intel Celeron? Because we were very specific in the specifications of the laptop. Grabe. So itong mga areang ito ang gusto naming iklaro, gusto naming tingnan, at ayaw namin maghusga muna ngayon. Dancing added that until PSDBM filed an answer to the allegations, the agency could not figure out if the laptops purchased had an anomaly. The department had previously stated that it coordinated with PSDBM for documents to respond to COA. Hindi namin madedeklara kaagad as of today na nagkaroon ng anomalya ba dyan. Hindi natin masasagot kaagad yan hanggat ito'y masagot ng PSDBM. Kasi ang isa sa pinaka-importanteng proseso ng pag-procure ay yung tinatawag nating market scanning. Ang ibig sabihin po nito, pag nagpo-procure ka bago bumili, kailangan po ang ahensya, in this case PSDBM, kailangan nagtatanong sa merkado Correct. kung magkano ba itong laptop na ito. Additionally, Dancing stated that the laptop purchase was not included in the 2021 budget because the funds came from the Bayanihan 2 law and the agency afterwards used DBMPS for the transaction. Janice Hente, UNTV. So ayan, ha? So klarong-klaro, no? Na hindi mo na tayo makapag-judge dito. No, so mag-comment tayo sa video. Okay. Ako, hindi tayo eksperto, hindi tayo political analyst na magaling. Tayo lamang ay nagkomento bilang isang disclaimer, ha, bilang isang ordinaryong Pilipino. Meron naman tayong right mag-question, di ba? Question lang. Comment ko sa video is itong mga tauhan, Yusek Impimaco Dinsing III at itong mga tauhan ni Vice President Inday Sara Duterte ay kinu-question ngayon bakit nag-downgrade yung mga laptop from 1.9 gigahertz noon, no, yung mga laptop na binigay sa mga teachers noon ay 1.9 gigahertz, bakit ngayon ang binigay ng 2021 1.8 gigahertz? At the same time, tumaas ang presyo ng laptop. Kina-question lang nila ni Inday Sara, hindi mo na sila nag-judge, ha? At bakit Intel Celeron, ha? Kung mga audience ko dito na mga techie, ha, yung mga marurunong sa mga laptop, yung mga computer, ako medyo may kaalaman ako dyan sa mga computer. Itong Intel Celeron, guys, panahon ko pa ito sa high school pa ako, no? Celeron, mababa talaga yung Intel Celeron na laptop na yan. Bakit Intel Celeron ang pinadala ng mga laptop sa mga teachers? Kawawa naman yung mga teachers. Ha? At sabi dyan sa budget, nakikita, mahal pa yung mga laptop. So, ito ay iniimbestigahan ngayon. Ha? Tingnan ito sa market, no, sa merkado, kung ano yung real price noong opening ng laptop na ito at itong outdated. Kasi nag-iiba kasi yung mga prices, di ba? Kapag, kagaya ng cellphone, paglabas ng iPhone 13, medyo mahal yan, up to 90 to 100,000. Ngayon na outdated na medyo malapit na ang lumabas ng iPhone 14, magiging 70,000, 60,000, ganun na ang presyo. So ito, ang laptop, outdated na ito. Parang sell out na ito. No? So talagang medyo mababa na sana itong laptop na ito. Ngayon ang tanong, sinong nakinabang dito? Bakit mataas pa rin ang price na outdated itong laptop na binigay ng mga school teachers? Something fishy. So hindi mo na tayo makapag-judge. Bakit ganito? Hindi mo na tayo makapag-judge dyan. No? Pero maiging investigasyon ang ginagawa ng Vice President natin ngayon. Ha? So, ganyan. So, yung PSDBM, di mo na natin huhusgahan kasi ito yung PSDBM yung bumili nito, no? Tanungin muna sila, no?
tatanungin mo na sila ng mga COA ng Vice President natin kung bakit ganitong laptop ang kinukuha ninyo. Bakit Intel Celeron? Bakit downgrade kayo? So let them explain muna. Okay? Hayaan natin munang mag-explain ang PSDBM dito. Okay? Kasi sabi dito, dapat mag-market scanning. Before tayo bumili ng laptop, dapat magtanong muna tayo sa mga market kung ano ang opening price at yung outdated price na. Kasi nag-iiba yan. Bakit nagkaganito? Bakit expensive? Okay? So, ito nang nangyari na ito, no? Ito ay 2021 budget, no? Pero hindi ito pala ay hindi included sa 2021 budget kasi nabilong itong budget na ito sa Bayanihan to Law. Kung matatandaan natin, no, dinibate yan sa Senado, na approve, ayan, so included pala itong mga laptop na ito dito sa budget. So sino ang humawak sa budget nito? Sino ang nag-decide na bumili, no? So merong group of people dyan na nag-decide na itong laptop ang bibilihin, ito ang spec ng laptop na bibilihin. So mananagot kayo dito. Pero pakinggan natin yung side nyo. Bakit ganyan ang binili ninyo? Okay? So, ngayon, naiintindihan ko na. Naiintindihan na ng taong bayan bakit si Presidente Bongbong Marcos ay inilagay sa Department of Agriculture at itong si Vice President Sara naman sa DepEd. Ang dalawang pinakamataas na ranking official sa bansa ang inilagay sa Department of Agriculture at Department of Education. The President and the Vice President. Siguro, napansin ito ng mga eksperto na sa Department of Agriculture at itong Department of Education ang may mga maraming anomalya. Ngayon ko lang naiintindihan. Ngayon lang natin naiintindihan, mga taong bayan. Nasa DepEd at sa DA ang maraming mga laro ng mga korupsyon. Hindi muna tayo mag-judge dito kung ito ay corruption, ha? Pero tinatanong lang natin bakit overpriced itong mga laptop. Okay? So kayong mga audience ko dito, ipinaalam ko sa inyo na ganito na ang mga galawan ngayon. Buti na lang na si Vice President Inday Sara at si President Bongbong Marcos ang ating Pangulo at Vice Presidente. No? Kasi tinututukan nila yung mga departamento na may problema. So dapat itong imbestigahan. Ako, opinion natin to bilang representante ako ng taong bayan sa mga audience ko dito. Isa ako sa representante sa 31 million na ayaw ng corruption. Pera natin to, so dapat tayong makialam dito. So, gusto nating tapusin itong si Vice President Inday Sara Duterte at si PBBM. Gustong tapusin itong mga buwaya sa gobyerno natin. Kasi napapabayaan kasi ito sa panahon ni Pangulong Duterte. I cannot blame Pangulong Duterte na napabayaan niya ito kasi nag-state of emergency tayo. Okay? Napabayaan itong DepEd, napabayaan itong Department of Agriculture dahil sa pandemic. I cannot blame Pangulong Duterte about that kasi emergency yung kinausap noon ni Pangulong Duterte. Nag-focus lang sa panahon kasi ni Pangulong Duterte, no? We understand kasi nasa state of emergency at dapat tutukan yung Department of Health natin kasi yung COVID-19 dumadami na. So, medyo may priority si Presidente Duterte noon na DOH muna. So, yung Department of Education at itong Department of Agriculture medyo hindi nabigyan pansin. Ngayon, so medyo nakaraos na tayo sa pandemic, medyo na okay na yung mga COVID-19 problems natin. So ito, may anomalya naman sa ibang department.
departamento. Okay? So pasalamat tayo na itong si VP Sara at si PBBM, sila ang nag-handle bilang secretaries dito sa DA at DepEd. Okay? So grabe guys. Kapag isang departamento ay napabayaan, meron talagang mga buwaya dyan dito sa gobyerno. Meron tayong right. Meron tayong right dahil pera natin to. These are the taxes given to us sa ating gobyerno. Tapos yung mga buhaya lang ang diba? So, ang sakit yan para sa atin. Masakit yan para sa atin. No? Pero sana wag naman. I hope and I pray na walang anomalya dito sa DepEd, itong mga laptops na ito. But this is still in investigation. So tingnan natin, no? I will keep you updated about this. Kasi downgrade yung laptop at nagmahalan pa. So, siguro may nag-commission dito sa nakapalibot dyan. Di natin yan So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue ng mga DepEd laptops na binigay ng mga budget for the teachers. Okay? Mag-comment kayo, mag-react kayo, babasahin natin yan kung ano ang masasabi nyo dito. Guys, importante na i-like at i-share itong video natin sa YouTube at sa Facebook para marami ang makanood dito na ganito na ang mga pangyayari. Okay? And also, subscribe and follow sa aking page sa YouTube at sa Facebook para lagi kayong updated dito sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy nating ipagtanggol ng ating great leaders natin. Okay? At mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. I will keep you updated. And have a great day and God bless everyone.